May kakalikutin ulit tayo guys, isang printer Epson L385. So ang problema nito mga kalikot sa kanyang power. Sabi ni ma'am, sinaksak ata niya. Pagsaksak niya, may tumunog na parang nag-short. Tapos wala siyang power. So i-check natin yan mamaya. Bago natin kalikutin guys, shoutout muna natin yung mga sumusuporta sa ating channel or yung mga nagko-comment sa ating comment section. Shoutout muna natin yung may-ari ng printer na to mga kalikot, at saka shoutout rin natin yung Santa Cruz Elementary School, Bacnotan, La Union. Shoutout natin si Maricel Collado Bravo, yung may-ari nitong printer na inaayos natin mga kalikot, at saka kay Dwayne Cabueñas, Bitex Pods, Kisime Era Pineda, Jera Ramirez Dols, Chandaya Barcelona, DERBIEDP, Lawrence Amogis, Paul Pat, Mertanyag, Lorenel Macalindong, Clyde Ermac Cabriana, Eco Edge Purchasing, EDSAT Lumbatan or EDSAT Enterprises, Laida Areba Kando, Eunice Faith Katakis, at saka kay Arturo Cabali Bakkin. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking channel. So wag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng ating notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka wag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara. Test muna natin siya mga kalikot kung wala ba talaga siyang power. Ito guys, nung kinuha natin, wala siyang power cord at saka yung USB cord. Kasi nakalimutan ng may-ari dun sa pwesto ng unang gumawa. Tapos itong power cord na to mga kalikot sa atin ito. Okay ito, ginagamit ko to. Dito natin masusubukan kung baka may problema dun sa kanyang power cord. Kasi sabi ng may-ari parang nag-short, may nadinig siyang parang nag-short doon sa loob. Kaya baka nasa isip ko baka yung kanyang power cord doon sa nakakabit doon sa kanyang power supply. So ito sa atin, okay itong power cord natin. Dito natin ma-check kung may power yung ating printer or may problema siya sa power supply. So power na natin. Ayan, so wala nga siyang power. So ibig sabihin, okay yung kanyang power cord, yung naiwan doon sa pwesto na yon. Kasi yung power cord natin okay naman ito. Kung baga, walang problema doon sa kanyang power cord mga kalikot. Ang gagawin na lang natin, baklasin natin yung kanyang power supply. Tapos, isi-share ko rin sa inyo mga kalikot kung paano natin i-disassemble at saka i-assemble itong Epson L385. Tanggalin muna natin yung kanyang scanner. So, dito guys sa ibabaw, may screw siya dito. Yan, tanggalin muna natin ito. Tapos dito sa side na to, tatanggalin kasi natin yung cover na to mga kalikot dito banda sa kanyang tray. May screw siya dito, tanggalin rin natin dito sa side. Ayan siya. Yan. Tapos medyo iangat natin itong scanner niya. Wag natin biglain mga kalikot kasi may ribbon siya dito sa side. Dahan-dahanin natin na iangat dito muna sa kanyang right. Tapos pag natanggal na natin yung sa right, slide natin na pa-left itong scanner niya para matanggal itong scanner niya. Iangat lang natin konti dito sa may right. Yan. Kapag natanggal na natin sa right, slide natin na pa-left itong scanner. So dandahanin lang natin, wag natin biglain kasi may ribbon siya dito sa bandang left niya. Hirap pa. Ayan. So ito yung ribbon niya mga kalikot. Ito yung iingatan natin. Tapos yan, dito tayo sa left side. May lock yung cover niya dito. So tanggalin lang natin. Tapos kailangan nakahawak tayo dito sa kanyang scanner. Baka mahulog siya, mapunit yung ating ribbon. Ayan, natanggal na natin. So ito yung unang tatanggalin natin mga kalikot. Yan. Tapos itong kulay itim na to, ito yung guide ng ribbon. Tanggalin lang natin to mga kalikot. Iangat lang natin. Tapos pag natanggal na sa pagkalak niya, nasa sa inyo yan kung hindi nyo natatanggalin. Hugutin nyo na lang yung ribbon. Yan.
para matanggal yung ating scanner. Tapos dito guys, may mga lock siya dito sa may ilalim. Yung cover na to, sa ilalim nito may lock siya. Ipupush nyo lang. May makita kayong nakausli dyan. Ito yung ipupush nyo para matanggal siya na pa left. Yan, katulad nito guys. Yan. So natanggal na natin siya. Ngayon may lock naman yan sa ilalim. Yan. May lock rin siya dito. Yan o, kita ba? Yan, may lock siya dyan. May lock rin siya dito sa ibaba. Tusukin lang natin. Yan. Para pumunta siya sa left. Kapag natanggal na natin yung pagka-lock niya dito sa may loob, dito tayo sa side. So dito guys, yan. May screw siya dyan. Yan yung tatanggalin ulit natin dito. Diskarte nyo na lang kung saan yung unahin nyo. Dito muna sa screw bago yung lock nya dito. So nasa sa inyo yan. Yan, basta tanggalin muna natin ito. Saka natin tanggalin ito mga kalikot. Ayan, natanggal na natin yung left side cover nya. Yan, habang bukas yung ating printer mga kalikot, i-double check nyo kung may nalaglag na bagay dito sa kanyang tray, yung papasukan ng bond paper, para hindi siya magpi-paper jam kapag nagpiprint tayo. Dapat mag-visual check rin kayo kung may mga bagay na nahulog dito sa kanyang tray or kung may mga papel na nahulog habang nakabukas pa siya mga kalikot. Tapos kung gusto nyong tanggalin yung kanyang waste tank, tanggalin nyo muna yung screw na to. Tapos slide natin na pa right. Yan. Saka natin hilain. So natanggal na natin yung kanyang waste tank. Kung mapapansin nyo mga kalikot, nandito yung pinakasakit ng wire na galing dito sa ating power supply. Ito kasi yung power supply niya mga kalikot. Ayan o. Tapos yung wire na to papuntang mainboard. So yung katabi nito mga kalikot, dito nyo sikwatin yung lock nitong power supply. So kailangan may flat screwdriver kayo, pwede rin, or flat na bagay. Sundutin nyo lang dito guys. Yan o. Nandyan yung lock nya. Sundutin nyo lang ganyan. Tapos palabas natin. Tapos dito. Yan. So ito yung pinaka-lock nya. Yan o. Yung nakausli na yan. Bago natin matanggal yung kanyang power supply. Yan o. So tanggalin natin yung socket nya. Yan. Tapos yung kanyang power supply mga kalikot, itetest natin siya. I-plug natin siya sa kuryente kung may output siya or kung may voltahe na lumalabas dito sa kanyang socket na to. So plug natin. Yan, na-plug na natin siya. Kunin muna natin yung ating tester. Bago natin testerin mga kalikot, check nyo rin yung kanyang power supply. Kung may naka-indicate dito na kung ilang volts siya or may level siya dito, check nyo rin kung saan yung ground niya at saka yung positive niya. Dito guys sa mismong power supply niya may naka-drawing dyan kung saan yung ground at saka yung kanyang positive. So base dito sa kanyang drawing, yung pinakagitnang pin, yun yung ground niya. Tapos yung sa left side na pin, yun yung kanyang positive. So kailangan nasa DC tayo sa ating tester. Yan, kita ba? Yan, mas maganda yan. So yung positive natin dito sa bandang side, left side. Tapos yung negative natin sa gitna. Testerin na natin. Ayan guys, 0-0 siya. Walang lumalabas na voltahe dito sa kanyang power supply. Yan o. Kahit yung sa kabilang pin. So may problema sa kanyang power supply mga kalikot. Yan. So ganun lang yung pag-check ng power supply ng printer. May unang video tayo rin na akala natin sira yung power supply ng printer, kaya hindi nagpa-power yung ating printer. Kaso nga lang nung tinanggal natin yung wire ng power supply,
nagkaroon ng voltahe yung ating power supply. Ang problema naman yung regulator niya dito sa kanyang mainboard. So doon siya nagkaroon ng problema, kaya wala rin siyang power. Tapos parang pinipigilan niya yung voltahe dito sa kanyang power supply. So ito naman guys, mismong power supply na talaga yung may problema, kasi tinister natin dito, wala tayong nakukuhang reading. So baklasin muna natin itong kanyang power supply mga kalikot. Inamoy natin mga kalikot yung kanyang power supply, parang amoy usok siya. Tapos dun sa loob, ayan o, yan, parang may nasunog nga dun sa loob or pumutok, parang yung pyesa na pumutok. Ayan. So baklasin muna natin to mga kalikot. Ito guys, wala siyang screw, so kailangan persahin natin na buksan ito. Yan. Kung may flat screwdriver kayo, unahin nyo dito mga kalikot sa side to side, yan, para bumuka siya. So diskarte nyo na lang kung paano buksan. May nag-comment rin sa ating comment section na kapag mga ganitong walang screw, yung selyado siya, pwede daw yung gasolina na ilagay dito sa mga pagitan niya. Ito guys, ginawa na natin to, so ayaw pa rin. So kailangan talagang persahin. Hindi siya effective. Nilagyan natin siya ng gasolina pero hindi siya effective. Persahin na lang natin na buksan dito sa mga side to side niya. Yan. Lahat ng side. Pero diskarte nyo na din kung paano nyo siya buksan mga kalikot. Sa side lang muna yung unahin natin. Yan, dito muna. Ayan guys, oh. So dapat dito muna sa bandang gilid yung unahin natin na buksan. Ayan, oh. Ayan guys. Ayan mga kalikot, oh, sunog siya. Ayan. Check lang natin kung kaya pang may repair. Pero pag hindi na, buong power supply na yung bibilan natin mga kalikot. Ito, oh, mga natanggal or pumutok. Ayan, dito siya nagkaroon ng short, oh, yung kulay itim. So hindi lang natin alam kung nadamay itong IC na to. Linisan ko muna siya, tapos check natin kung kaya pang i-repair. Kung hindi na, buong power supply yung bibilan natin mga kalikot. A few moments later. Negative mga kalikot, hindi natin maayos itong power supply kasi pumutok na yung IC na to. So bilan na lang talaga ng bago mga kalikot. Malamang shorted na to. So update ko na lang kayo mga kalikot kapag kung anong desisyon ng may-ari, kung papabilan ng bago or maghanap ng second hand. So update ko na lang kayo mga kalikot. The next day. Update tayo mga kalikot dito sa ating printer Epson L385. Mayroon tayong scrap na Epson L120. Mukhang parehas sila ng power supply mga kalikot. Pati yung saksakan niya dito at saka yung output niya parehas. Tapos dito sa kanyang output, parehas sila na 42 volts. So check muna natin ito mga kalikot kung okay pa siya. Ang alam ko okay ito kasi print head naman yung problema ng Epson L120 natin. Testerin natin yung kanyang output. Sa DC tayo. Check natin kung may 42 volts tayong nare-reading. Dito mga kalikot may tatlong pin siya. Yung sa gitna, yun yung pinaka-ground niya. Kasi yung dito sa ating power supply ng L385, sa gitna yung kanyang ground. Testerin natin. Yung 42 volts niya, banda sa left natin. Ayan o, may 42 volts siya. So, ibig sabihin, okay itong power supply na to mga kalikot. Ayan o. Tapos, testerin naman natin yung sa kabila naman, yung PSC niya. Yung ground rin natin dito sa gitna. Dahan-dahan lang sa pagsundot natin mga kalikot kasi baka mapag-short natin yung positive negative. Baka magkaroon ng problema. Ayan o, may 41 volts siya. So ibig sabihin okay itong ating power supply ng Epson L120. So ito na lang yung ikabit natin dito mga kalikot sa ating Epson L385 kasi wala nang pag-asa itong dating power supply niya. Shorted na ito, yung IC na to. Tapos may pumutok pa dito banda. So bali ito na lang yung ipapalit natin.
Itong pang Epson L120. Parehas pala sila mga kalikot ng power supply. Subukan muna natin bago natin ikabit yung kanyang power supply. Plug na natin siya mga kalikot. Power natin. Ayan oh, nag-power na siya. So parehas pala yung power supply ng Epson L120 dito sa ating Epson L385. So okay na siya mga kalikot oh. I-assemble na natin siya mga kalikot. Lagay muna natin yung kanyang wire bago natin isalpak yung power supply niya. Yan, tulak lang natin kapag ikakabit na natin yung power supply. Yan, para mag-lock siya. So ganun lang mga kalikot. Ilagay na natin yung kanyang waste tank. Tapos linisin rin natin dito mga kalikot habang bukas pa siya. Tapos check nyo na rin kung may mga dumi dito or mga bagay na nahulog bago natin i-assemble. Tapos ang pagkabit natin dito mga kalikot, unahin muna natin dito sa left side bago dito sa kanyang right side. Yan, pasok muna natin ito. Saka naman natin ipasok yung sa right side. Dito guys, isuot lang natin yung parang slot nya. Yan. Tapos lagay na natin yung screw nya dito. Tapos may isa pa tayong screw dito natin ilalagay. Yan, so okay na siya, na-assemble na natin. So ganun lang mga kalikot ang pag-disassemble at saka mag-assemble ng Epson L385. So sundan nyo na lang mga kalikot kung paano natin siya binaklas at saka inassemble. Test natin ulit mga kalikot. Ayun, so at least nagkaroon na siya ng power mga kalikot. Check na lang natin kung ano pa yung mga ibang error niya mga kalikot. Try natin mag Xerox mga kalikot. Itong colored na lang. Try na natin nag Xerox and nag blink na siya. So hindi natin alam kung ano yung error nito. So kailangan isalpak muna natin sa computer or laptop natin para makita natin kung ano yung error niya. So dito mukhang sa kanyang ink or i-reset na siya. Installan muna natin ng drivers mga kalikot dito sa ating laptop. Antayin lang natin hanggang sa ma-install natin yung drivers niya mga kalikot. Tapos check natin kung baka i-reset na rin kasi ayaw mag-print. Nagdo-double blink yung red indicator lights niya against the light yung ating camera. Hindi kita yung ating ginagawa. Dito sa ating device manager, ayan o, naka-install na yung ating printer. Yan. Yan, nozzle check tayo. Ayun, nag-i-error siya. Nagbi-blink yung apat na indicator lights niya. Sinubukan natin nag-nozzle check mga kalikot. Ito yung nangyari. Nag-blink yung mga ilaw niya. So siguro kailangan to na i-reset. Bali i-reset ko muna siya mga kalikot. A few moments later. Natapos na natin siya na reset mga kalikot, kaso nga lang may ibang problema kapag nag-nozzle check tayo, nagpi-paper jam siya. So katulad nito mga kalikot. Mag-nozzle check tayo. Tapos print. Nahuhugot niya naman yung bond paper natin kaso kalahati lang. Tapos magpi-paper jam siya. Tapos yung error niya dito sa ating computer, yung code niya 03408. Pwede siya sa cancel all print jobs or paper jam. Tapos nagbi-blink yung mga indicator lights niya, yung dalawang red, tapos dito sa wifi, tapos dito sa kanyang power button. Kahit i-stop natin siya, ayan o, hindi umobra. Tapos kapag i-off naman natin yung printer, ayan, yung ink level yung lumalabas na error niya ulit. So off muna natin, tapos check muna natin sa loob. Tapos isa pa mga kalikot, kapag naka power on siya, tapos try natin mag print or mag copy. Kunwari ito,
Yan. Hindi nagpa-function yung mga button niya dito. Antayin muna natin mag-normal yung blink ng ating printer. Yan. Try natin mag Xerox or mag-copy. Ayan guys, hindi siya nagpa-function. Yan. So yan din yung problema niya mga kalikot. Tapos kapag power off natin siya, ayan, nagbi-blink yung ink label niya. Ayan, so off muna natin. I-check natin sa loob mga kalikot. So ito guys, nalinisan na rin natin yung encoder strip niya, tapos yung encoder disc. So ganun pa rin. Bali, troubleshoot ko muna siya mga kalikot. Much later. Tinanggal natin yung kanyang scanner. Tapos check natin kung may bumara, pero parang malinis naman. So kahit dito sa likod, ayan, okay naman. Check nyo lang din guys yung mga sensor. So okay naman yung sensor nya dito. Nandito naman yung mga spring. Bakit kaya? Iniisip ko mga kalikot, baka nung nag-short yung power supply niya, hindi lang din natin alam kung baka nadamay itong kanyang mainboard. Kasi parang hindi nagpa-function yung kanyang panel dito sa harap. Wala namang barado. At saka okay naman yung encoder strip niya. Tapos dito sa encoder disc, check natin isa-isa yung mga connection or yung mga ribbon niya mga kalikot. Nakailang beses na kasi akong nag-print, nag-copy, nag-nozzle check. Ganun pa rin yung lumalabas. Nagpi-paper jam siya, tapos nagbi-blink yung mga ilaw niya. Pero natapos na natin siya na reset. Kinunik ulit natin siya sa ating laptop. Try ulit natin. Ganun pa rin, nag-error pa rin siya. So troubleshoot natin. Power muna natin yung ating printer, tapos check natin yung error nya. So dito kasi guys, parang abnormal yung galaw ng ating print head. Ayan o. So mag stop na lang siya dyan. So check natin yung kanyang error. Magpiprint ulit tayo. Tapos pag check natin ng error nya mamaya, isa-isahin natin kung bakit nagpi-paper jam siya. Para ma-check nyo guys kung ano yung error ng printer, check muna natin itong monitoring preferences nya. Default muna natin. So click nyo lang to guys, yung Epson status monitor 3. Naka power on na kasi yung ating printer. It is ready to print na. So try natin mag print. Nozzle check na lang tayo. Kalahati lang ng bond paper yung kinakain niya. Tapos magpi-paper jam siya. Tapos ito guys yung error niya, lumabas na. Yung error niya 03408. Yan. Tanggalin muna natin yung papel sa loob na naipit. Tapos yung kanyang print head, pagdating dito sa dulo, sa right side, parang hindi na siya nagre-read. So parang abnormal siya. Ayan o. Diretso na lang siya dyan. Ito guys, nalinisan na natin yung kanyang encoder disc at saka yung kanyang encoder strip. Nilinisan na rin natin yung mga contact ng ribbon dito sa kanyang print head, pati dito sa scanner niya. So ganun pa rin mga kalikot eh. Tapos dito kapag pinower on natin, hindi nagpa-function yung copy niya. Off muna natin. Ayan guys oh. Yung unang method na ginawa natin mga kalikot, tiniming natin dito sa gear ng kanyang purge assembly. So yung pangalawang method natin, try natin i-reset dito sa kanyang panel dito sa harap. Try nga natin to. Itong copy. Tapos power button, tapos itong stop button nya. Parang hindi kasi rin nagpa-function yung, ayan, so namatay siya. Parang hindi rin kasi nagpa-function ito, pero parang gumana siya dito nag power off siya. Itong tatlo, yung power button, copy na black and white, at saka dito sa stop button nya. So try ulit natin kung na-reset siya.
Pagdating niya kasi dito, parang may problema eh. Parang hindi siya normal. Ayan, dapat magre-read pa siya dito. So, try nga natin na mag-print. Ayan. So, nag-paper jam ulit siya. So, yun yung problema niya. Tapos, yung kanyang lower feeder doon sa pick-up roller niya, okay din. Nabaklas na natin kahapon, so wala tayong nakikitang ibang problema niya eh. Nagda-doubt lang tayo dito sa kanyang mainboard kasi nga yung power supply nito mga kalikot pumutok. Baka nadamay rin itong kanyang mainboard dun sa pag-short ng kanyang power supply. Dito naman sa kanyang capping assembly, and okay naman. Ayan, standby na lang siya dyan, hanggang dyan lang siya. Tapos na-check na rin natin yung mga spring ng mga sensor niya, okay naman. Wala naman natanggal kahit dito sa kanyang ports assembly, yung sa gear dyan sa mga pickup roller niya. So wala namang natanggal na spring, tapos wala namang barado. Na-check na rin natin yung mga ribbon, okay naman. Binaklas na rin natin to, itong kanyang print head. So okay naman, nilinisan natin yung contact niya doon sa papuntang print head, so okay naman. Binuksan natin yung kanyang scanner mga kalikot. Testerin natin itong mga contact niya. I-beeping test natin. Yan, check na natin kung may mga contact yung ating ribbon. Ayan. So hanggang sa matester natin lahat ng mga pin kung okay yung kanyang ribbon mga kalikot. A few moments later. Nasimbol na natin yung kanyang scanner, nilagay natin sa bandang gitna. Kaso isa rin, hindi rin siya gumagalaw. Tapos kahit anong copy natin dito, walang function. Ayan o. So mukhang may problema nga sa kanyang mainboard. Pero last na to, baklasin natin to, check natin yung ribbon niya rin kung okay. Kasi hindi nagpa-function itong mga button niya. Itong power lang yung okay. So check rin natin. I-test natin isa-isa yung mga pin ng ribbon kung okay siya. Tapos check na rin natin yung mga button niya dito sa harap kung nagpa-function rin. Much later. Na-check na natin mga kalikot yung ribbon niya, tapos yung mga switch dito. So okay naman. Try natin na baklasin na lang yung mainboard niya mga kalikot. 2,000 years later. Sinubukan na rin natin mga kalikot na binaklas yung kanyang mainboard or yung kanyang logic board. Wala naman tayong nakitang natanggal or may naputol na wire. So ang ginawa ko guys, nasilip natin itong, kasi pinaikot natin yung kanyang pick-up roller. So napansin natin guys na itong kanyang lower feeder, hindi siya umiikot. So binaklas natin ngayon, nilinisan na rin natin siya. Lagyan natin ng malabnaw na grasa, tapos salpak ulit natin doon. Kasi napansin ko guys, habang iniikot ko yung pick-up roller niya, so hindi siya umiikot. So ngayon binaklas natin, tapos nilinisan na rin natin siya. Lagyan na lang natin ng pampadulas para maganda yung ikot niya rin. Tapos try ulit natin na mag-Xerox mga kalikot. Bago natin ikabit guys, ipasilip ko muna sa inyo. Ito na guys, smooth na siya. Hindi katulad nung kanina na lumalaban or halos hindi na umikot. So natapos na natin siya na linisan, tapos nilagyan natin siya ng medyo malabnaw na grasa. Ayan o. So kapag i-counter natin, naglalak siya. So kailangan ganito dapat. So kabit na natin, tapos try ulit natin mag-print. The next day. Update tayo mga kalikot dito sa nire-repair nating Epson L385. Sinubukan na natin lahat mga kalikot, pati yung mga pick-up roller niya na natanggal na rin natin, nilinisan na rin natin, pero wala pa rin nangyari. Nagpi-paper jam pa rin siya. So, naalala natin mga kalikot, may ni-repair din tayong Epson L3110 dati na same yung problema nila. Pinalitan na natin lahat, pero ganun pa rin, nagpi-paper jam pa rin. Hanggang sa pinalitan natin mga kalikot yung mainboard niya or yung logic board niya.
naging okay na siya. So may power naman, kaso kapag nagpiprint tayo, hindi na siya nagpiprint, hanggang kalahati lang yung hinuhugot niyang papel, tapos hindi na umiikot yung kanyang dynamo. Hanggang sa pinalitan natin yung logic board niya. Buti may nahanap tayong second hand na logic board, yun yung binili natin. So ngayon nung sinalpak natin yun guys, naging okay na. So naalala ko yung printer na yon dito. So ito naman guys, ginawa na natin lahat. Wala talagang nangyari. Nagpi-paper jam pa rin. Same sila ng problema nun, kasi hanggang kalahati lang yung nahuhugot niyang bond paper, tapos magpi-paper jam. So na-check natin, okay naman yung dynamo niya. Kaso tinester natin guys habang nagpi-print siya. Kapag nagpi-paper jam na siya, nawawala yung voltahe napapuntang dynamo niya. So ang nagpo-produce nun yung kanyang mainboard or yung kanyang logic board. Tapos nakausap na rin natin yung may-ari. Sabi niya mga kalikot, ibabalik na lang daw, tatanggalin ko na lang yung mga kinabit natin. So yung mga kinabit lang natin dito, yung kanyang power supply, kasi shorted siya at saka umusok. Ayan. Siguro nung pumutok to or nag-short yung kanyang power supply, baka nadamay rin yung kanyang logic board, kaya paper jam siya. At saka hindi natin to makokontrol guys, itong 5 button na to, hanggang sa power button lang tayo. So ibig sabihin, kasi itong connection nito papunta rin sa kanyang logic board. Tapos nakausap rin natin yung may-ari mga kalikot. Sinabi natin na ganun yung presyo ng logic board. May nakita tayo sa online mga 2,000 plus, may mga 800, pero wala yung Epson L385. Sabi ko naman, ibabalik ko na lang. Tapos kapag may nahanap tayong printer na second hand na okay pa yung kanyang logic board, saka lang namin ayusin. So sabi naman ni ma'am, kung yung presyo niya is nasa 2,000k pataas or 1.5, tapos plus itong kanyang power supply, tapos plus labor pa, so sabi naman ni ma'am, parang bibili na siya ng bago. Tapos itong video na to mga kalikot, i-upload rin natin para at least makita nyo rin kung paano tayo mag troubleshoot, at saka kung paano natin nalaman na power supply yung problema nitong printer, at saka yung iba pa nating ginawa. So ito guys, negative, hindi natin nagawa kasi talagang may malaking problema itong printer na to. So hanggang dito na lang guys yung video natin na ito. Maraming salamat sa panonood ng mga video natin mga kalikot. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel, at pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat. Ingat kayong lahat. God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.